Ito na nga pala yung final form ng ating CF Moto 450 MT. Sarap talaga pamasyal na itong 450 MT. So boy, kamusta ang back-ride? Ganda. Sarap. 8 lang ka na yan, boss? Wala pa po eh. So ito na, finally, mafag sa Tagaytay. Ito yung bagay na bagay kay MT, yung mga backroads. Ito na nga pala yung final form ng ating CF Moto 450 MT. So yung mga changes lang dito na bago, pinaka-latest, ito, naglagay na tayo ng S-Wolf na stainless crush bar. Bakit ba stainless? Kasi syempre, pag stainless, hindi kinakalawang. Ayan, nakalagay dito, S17 MT. Ayan ko nakikita nyo. So para siyang matte finish na stainless, naka sandblast finish. Tapos meron dito GV na bottle holder. Ayan, naka-open siyang ganyan. Siyempre, ito pa rin yung gold runway natin, GR50X, tsaka yung JR1 from SEC Moto Supply ito. Siyempre, Chigi, dashcam, front and rear. Ito yung sa likod na camera. Kasi palagay tayo ng SEC Kryptonite top box. Gusto ko yung SEC kasi meron siyang easy open. Kahit hindi mo na kailangan i-lock. Meron siyang leather lining. Tsaka hindi mo na siya kailangan susian. Meron na siyang easy access. Pagka wala mo masyadong malagang nakalagay, pwede na hindi na siya susian. Nakakatamad kasi yung susian mo pa. Meron tayong quad lock dito. Ito yung switch ng gold runway. May GR logo. Paglawin natin yung ilaw natin. Yan, diba? Gold runway, kulay yellow. J-pad, kulay white. May yellow. Ito na yung order natin yan, 1,300 kilometers na. Natapos na yung break-in period. Ito naman yung Chigi natin na smart riding system. Nakikita ngayon, malambot yung harapan natin. Naka-indicate 22 lang yung harapan. Nag-alarm siya. Kasi malambot yung front tire natin. So, very helpful sa tire pressure monitoring system. And then, meron pa yung hood. Di ba natin nakukuha, may hood na raw yung bagong labas ngayon. And dito pwede rin lagyan ng hood yung stock na panel. Ito, meron tayo ditong bag, pero papalitan ko to kasi hindi kasya yung cellphone ko. Kapag natin na mas malaki to. Pakita ko sa exhaust natin. Exhaust naman natin. Ito, dati galing kay Red Exhaust. Nagpalit tayo ng mas maiksi, Acra. Gusto lang natin masubukan. So, ito yung sound check natin, sound check. Yun, mapaka-crunchy. Ayan. Pero soon, papalitan natin ito ng full system, tsaka paparimap natin at papalitan din natin itong exhaust. Temporary lang yan. So, abangan nyo yung next na gagawin natin dito. So, ngayon, i-ride muna natin siya. Let's go! Good day mga katingin, and today, andito tayo sa SLEX for a quick breakfast ride. And subukan na rin natin reviewin kung kamusta naman si 450 MT sa back ride. So, sabi natin si OPR, siya yung magbibigay ng mga insights kung masarap ba mag back ride sa isang 450 MT. And syempre gamit natin yung Chigi smart riding system. Kaya right now nakaano tayo, dashcam yung sa likod para kita natin yung oncoming traffic tsaka yung blind spot detection. Syempre gumagana yan. So ngayon paliko tayo ng Calax. Ito na yata So yun, hirap nang walang RFID. Wala pa kasi tayong time magpalagay. Yan, next target natin. So yun, meron yata nag-i-install doon ng RFID wala tayong dalang resibo Tanong natin kung pwede. Kailangan yata at least may resibo from the dealer pag magpalagay. Tanong natin, baka pwede naman. Mabayad naman po kami installation and loading. Pwede na kagad. Pwede na pala, palagay na tayo. Sa NLEX kasi may higpit, kailangan doon may ORCR pa. Sakto. Pinakamahirap pa naman pumila sa SLEX. 8 lang ka na yan, boss? Wala pa po Pulo down na ng damihan mo na para matagal-tagal. Ito. Sa side pala, left side, engine number. At least, mayroon na tayong RFID south. Ito yung pinaka-importante sa lahat, mga pag-skyway. Kahit saan kasi pupunta, laging skyway. North na lang ang problema. Pero sa north, kailangan may dala kang ORCR. So far, kamusta ang back ride? Ganda. Yung seat cover naman makapit. Hindi ko dumudulas. Kahit na engine brake. Thank you. Yun. Ay pala, kakapit na pa pala. Alis tayo. Kala ko, alis na kailangan, papunasan ng basa. Okay na kaya yun? Yun, RFID. Okay. Ay, sige. Ito lang. Kailangan naka-level.
So yun, nalagay na yung RFID natin. Kaya lang masyado mataas yung pinaglagyan. Medyo nailang ako. Sana binaba naman, di ba? Talagang wala na akong makikita sa screen. Bidang-bida yung RFID. Bida-bida. Meron pa pala dito eh, oh. Oo nga, no. Ito pala eh. Kaya lang masigpit dito eh. Alam ko may pit dito eh. Wala din sila. Wala din. Wala, sa kabila pa. Sa kabila. Ay, paano yan? No valid. No entry. Tanong natin kung may cash. Oo nga, bawal na yata pag walang ano. Pag walang north. Kuya, meron pa bang cash lane? Meron pa yan, kanan lang. Thank you. Meron pa pala. Buti nagtatanong, di ba? Ito na, ka-Alex. So, na-miss namin yung Tagaytay, ah. Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-Tagaytay. Dahil napaka-traffic kasi rito. Kaya ngayon, 7 o'clock pa lang, dito na tayo. Ito na, sa kanan daw, no? Sa kanan. Pwede mo yung pambayad. Hindi, pass through lang to. So, dito naman tayo sa Easy Trip. Sana pwede tayo maglagyan. Ang ngayon ako, sabi mo na sila sa ano? Installation. Okay. Yun. So Easy Trip kailangan ng RCR. So dito tayo dumaan para meron tayong mga backroad action. Konting lubak-lubak eh. Tsaka twisties. Diba? Sakto-sakto kay 450 MT oh. So advantage ni 450 MT, dire-diretso ko lang sa lubak. Ito ko yung natin no, same. Woo! At least may adventure. Ganda, napaganda ng daanan dito. Ito yung bagay na bagay kay MT, yung mga backroads. Sa ganda ng suspension, pwede kang bumakbak sa mga backroads na malubak at may humps. Galing oh. Tatluhan pa yan oh. Kanan pala tayo. Dito yung daanan kapag naka below 400cc sa Aguinaldo Highway. Kumaba, nawala yung waste natin. Nawala. Ayun, kumakontek siya ulit. Resume. Eto na, malapit na. Ano to, parang shortcut pa na Sugbo. Ganda no, walang traffic. At least adventure. Yung mga daan na first time na puntahan, you know, exciting no. So ito na, finally Mafag sa Tagaytay. Napakalamig, sarap. Nakakamiss yung ganitong panahon no. Kaya kanan pala tayo dito. Puro tayo looban ah. Pwede naman dumiretso. Diretso na lang. Pwede diretso eh. Gusto talaga niya na eh. Gusto ni base backroads eh. So ito, lapit na tayo. Konti na lang. 1.3 kilometer. Ito na ba? Antonios, Cabana. So ito na tayo. Nagpas na yata tayo eh. Ito yata yun. Ito. Yan. Ito. Ay, ito yung kinainan namin eh. Ibang breakfast at Antonios pala to. Dito kami kumain na nakaraan nila ano. Pero to, hindi yata ito buffet. Pero okay lang, may na naman tayo kumain eh. Ibang Antonios yata yun eh. Tabihan natin yung ano. Hindi ko alam eh. Ano ba yan? Ha? TRK ba yan? So makating din tayo ng safe and sound. Thank you Lord. Aside sa mga putik na tumalsik sa'yo, kamusta? Wala, di ka naman inabot. Sinasalo na itong ano, nung bracket. So maganda yung may bracket no. Extend yung ano, ayun no, saluhan ng putik.
So far wala namang nakita. Ang ganda ng Sek jacket, oh. Lalo si OBR, ang ganda talaga. Okay, sobrang dami po ng servings, di namin naubos. Nakakabusog yung tinake out na lang namin yung food. So napakaganda pa rin, oh. Anong oras na ngayon? 9:30 na. Pero makapal pa rin ang fog. May surprise din eh. Ayun na yung traffic na, oh. So 9:30 pa lang traffic na rito. Oh my goodness, kaya pala tayo padaan anyways. Hindi, may ginagawa lang dun. Yung ginagawa yung flyover dun. So ito mahirap sa Tagaytay kapag weekends, lalo pag inabot ka rito ng tanghali hanggang hapon. Tapos ngayon nagkaroon pa nito flyover, matagal-tagal na gawaan to. Sarap talaga pamasyal na itong 450 MT, lalo kung Philippine Loop. Sarap na ito. Ito na, Tagaytay Rotonda. Okay, goodbye Tagaytay. Dami pa rin fog. So ito na nga, no? Dadaan na tayo sa ETC. Then meron na tayong RFID for the first time. Babasahin ba? Ayun, pass through lang pala. Ayun, di ba? Wala palang bayad yon. Mamaya pa pala, excited eh. Pero nakita natin yung load natin, no? 2K. Okay, let's go.